42 years ago, sumailalim ang bansa sa martial law. Kaliwat kanan ang mga mapagpalayang kilusan. Pero mga kapatid, hindi lang mga komunista at mga makakaliwang grupo ang nagre-rebelde laban kay Marcos. Ultimong ang panganay ni Ferdinand at ni Imelda na si Aimee, nagrebelde rin. Oh? Talaga? Kasi parang makibaka? Ganon? Sa ngalan ng pag-ibig. Parang heart and cheese yan, tola. Pero mukhang si Heart and Cheese, may happy ending. Ang chismis nga, sa sobrang tutol daw ni Ferdinand at ni Imelda, dito sa bagong napangasawa ni Aimee na si Tommy, nagkahetot-hetot daw ang buhay mag-asawa nito. At may kwento pa nga ng kidnapping. Anyari? Alamin natin dito sa pambungad na episode ng serye tungkol sa mga sawing pag-ibig dito sa History. Sino ba yan? Mamasahe lang, tol. Ako din, sakit likod ko eh. Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over. Anyari? Alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Matalino, talentado, at inaasahang tagapagmana ng trono ng kanyang ama sa politika. Mataas ang mga pangarap ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos para sa panganay nilang si Aimee. Nagtapos ng bachelier sa relihiyon at politika sa Princeton University. Nag-aral din ng teatro sa London at nag-law pa sa UP. Gusto niyang makawala doon sa shadow ng pamilya niya, malaking shadow ng kanyang pamilya na pinuno ng Pilipinas. Sa pangalawa, sinasabi na ito ni Adrian Cristobal, no, yung isa sa mga writer ni na President Marcos, na it would take a gutsy man, no, para ligawan itong mga anak ni Presidente Marcos. Kailangan talaga ng isang matinding personalidad. At di naman kataasan ng standards ni Meldy para sa makakatuluyan ng anak. Ang target lang naman niya, mga ka-level lang naman daw ni Prince Charles ng Wales. Para rin niya sa kanya na to be successful, kailangan magandang marriage. At sa patas ang kanya ambisyon. Ang chismis, bumili pa nga raw ng penthouse si Imelda sa Europe para kina Aimee. He wanted to introduce the family to Europe and specifically Aimee so that she could be eligible for marriage to a distinctive family in Europe. Pero sadyang pasaway ang tadhana. Hindi isang prinsipe ang nakabihag sa puso ni Aimee, kundi isang sportsman. Siya si Tommy Manotoc, isang golfer at coach sa PBA. Sa isang antique shop din nagkakilala si Aimee at si Tommy. Isang antique shop sa Baguio, ang mismong lungsod kung saan kinasal si Ferdinand at si Imelda Marcos. At eto pang balita, head over heels daw si Aimee kay Tommy. Wala ba dito yung barrel man, yung sa Baguio? Pag binuksan mo, kita mo yung Nagkagustuhan sila. Love at first sight. Si Aimee ang nakagusto kay Tommy. More than Tommy nakagusto sa kanya. Matipuno at malakas daw ang appeal. Tall, dark, and handsome. Mala-Adonis daw talaga itong si Tommy. Yun nga lang, may sabit si Kuya. Hiwalay siya sa unang asawa na si Aurora P. Juan, ang Miss International noong 1970. Ang kaso, hindi kinikilala sa Pilipinas ang diborsyo nila. Kaya ang ending, todo lihim itong si Aimee sa kanilang relasyon. Napanatili nilang sikreto ang kanilang pag-iibigan. At sa tindi ng kanilang ninja moves, nagawa pa nilang lumabas ng bansa at magtanan. Ako, ninja moves, tol. Sikreto? Shhh, mahiya ka naman sa mga nandito. Kaya yung ganyan.
Ikaw, Maya, ikaw yung ultimate ninja eh. Di ba dati ni-ninja mo si ano? Easy, tol. Nagtanan sila eh. Tapos nagpakasal sila sa Amerika. You and me against the world. Ang sabi ni Amy, parang naghahanap siya ng Don Quixote. Gustong maging soap opera yung kanyang buhay, no? Romantic, bata pa siguro sila doon, ano? At nakita niya kay Tommy. Ika-4 ng Desyembre taong 1982, ikinasal sila sa Arlington, Virginia sa isang seremonyang sibil. At nang makabalik sila sa bansa, naghuramentado si Madam. Si Tommy kasi baka hindi singyaman nung gusto niya. Siguro dahil nga masyadong bisyosa kung anong klaseng ang magiging asawa ni Amy at hindi niya matanggap. Ang term ko nga ginamit ito, morganatic. Meaning, kung ikaw royalty, magme-marry ka ng commoner, that's morganatic. Eh, yung panahon yun, talagang ang royalty, sina Imelda. Pag ininsulto mo mga dugong bugaw, talagang may mangyayari sa yung kahindik-hindik. Bukod sa di tanggap ni Meldy ang pagiging diborsyado ni Tommy, mula rin pala sa angkan ng mga Lopez at mga Lapos itong si Tommy. Mga kilalang kalaban sa politika ng mga Marcos. Pero ang posibleng pinagmumulan daw ng pagiging bitter ng lola mo, baka naaalala raw niya sa dalawa ang kanyang sawi at naudlot na pag-ibig kay Ariston Nakpil. Si Ariston Nakpil, di ba nagustuhan niya, pero hindi siya makasal dahil meron ng dating asawa na pinapanal. At dahil tutol nga raw si Ferdinand at si Imelda sa pagsasamahan nitong dalawa, ang chismis, pinakidnap daw nila si Tommy. Grabe to la, parang teleserye yan Ganun na ganun lang din yung kwentuhan, no? May kambal, tapos yung kambal nagkahiwalay, napunta sa mahirap, tapos yung isa sa mayaman, tapos natapunan ng asido yung kontrabida. Pero meron kaya talaga dito ang barrelman, tol. Yung mas antik na barrelman. Pag tinanggal mo yung ganun, pak! Lalabas yung ano. Hindi lang ordinaryong you and me against the world ang kwento nitong bagong mag-asawang to. Itong bagong tanan. Kung akala nyo sa mga telenovela lang nangyayari mga bagay na yan, nako, ang first family, ang first couple, hindi magpapahuli. Hindi. Tol, wala ba talagang barrelman dyan? Yung pag tinanggal mo yung ano, kita yung ano. May mga insidente raw na parang sinusundan, natakot, itong mga PSG kay Tommy. May pagkakataon pa nga raw na binutas sa mga PSG ang mga gulong na sasakyan ni Tommy. Bagamat tanggap na ni Makoy ang pagpapakasal ng anak, kontra pa rin ang unang ginang. Tulad sa mga teleserye, hindi mawawala ang mga kontrabida. Hindi ganyan. Dapat ganito. Ito Sorry mo tulad sa mga teleserye, hindi mawawala. Tumigil lang nga kayo. Tulad sa mga teleserye, hindi mawawala ang mga kontrabida. At ang role na yan ay ginampanan ng walang iba, kundi First Lady Imelda Marcos. Ganyan. Yan. Ulitin natin, Tulad sa mga teleserye, hindi mawawala ang mga kontrabida. Yung pag-iibigan ni na Ivy at ni Tommy, impossible at absurd. At, sabi niya, she added that her daughter had the mind of a 40-year-old and the heart of a 10-year-old and was engaged in a sophisticated rebellion. Ilang araw matapos dumating sa Pilipinas ang bagong kasal, nakidnap si Tommy. At ang tinuturong utak daw sa pagkidnap ay walang iba, kundi ang mga Marcos. Teka muna, ano ba nakakatawa? Wala, masaya lang kami. Di ba? December 29, 1982, matapos ang isang dinner date nila ni Amy,
dinukot na raw si Tommy at hindi na nakauwi sa kanilang bahay. Ang pinagtataka ng pamilya Manotoc sa pagkidnap kay Tommy, bakit wala raw silang natanggap na kahit anong ransom note? Si Fidel Ramos ang nooy hepe ng Philippine Constabulary ang nakatanggap ng ransom note daw mula raw sa New People's Army na nanghihingi raw ng $2.4 million kapalit ng kalayaan ni Tommy. Yung brother niya, ni Tommy, na si Ricardo, nagsalita. Sabi niya, hindi kami naniniwalang NPA kasi dumating yung mga PSG dito 1 hour before the announcement of the ransom note. Naaamoy niya na gawa lahat ito ng palasyo. Na hindi totoong kinidnap talaga ng NPA. Sa kikidnap, bine-blame yung communist. Alam mo naman daw na yun lang makakagawa na yung kanyang pamilya. Kaya naman sa Malacanang, nagwala raw itong si Aimee nang matuklasang nakidnap ang asawa. Sa report said na nagbasag daw ng mga antique sa mga palace walls and floors si Aimee. Noon daw mangyari yung kidnapping na yun. So, parang kung binasag niya yung antik ng nanay niya, hindi ibig sabihin, tingin niya nanay niya yung nagpakidnap. Pero ang kwento, naging kalmado rin si Aimee dahil may hinala siyang pamilya niya ang nagtago kay Tommy. Suspetsa pa nga ng samahan ng mga human rights lawyers noon na mabini kasama si Attorney Rene Sagisag. Suspicion namin, baka nasa Malacanang lang eh. Na-report pa sa New York Times ang kidnapan. At ayon sa artikulo, may haka-haka na pakana lamang ito ng kampo ni Manotoc para hiyain ang administrasyon ni Marcos. What would be the motive of Tommy na magsarsuela, no? As far as I know, hindi nakikialam si Tommy sa politika eh. Ladies and gentlemen, ito po ang pinakamalaking tanong sa lahat. Sino ang mastermind sa pagpapadukot kay Tommy Manotoc? Dahil kasi parang ganito, no? Hinahanap talaga namin dyan yung barrel man, yung may tao, tapos pag tinanggal mo yung barrel, may lalabas na... Hoy! Mga kapatid, matapos po ang 6 na linggo, lumutang si Tommy. At sa isang press conference, ladies and gentlemen, pinagdiinan po na mga miyembro raw ng New People's Army ang dumukot sa kanya. Pinungunahan ni Nooy Defense Secretary Juan Ponce Enrile at General Fabian Ver ang press conference. At eto ka, dininay ni Tommy ang anumang pagkakasangkot ng First Family. Eto ang kwento, nirescue raw siya ng mga militar sa kabundukan ng Sierra Madre mula sa kamay ng New People's Army. Meron pa nga nilabas sa litrato ng napatay na miyembro ng NPA sa naganap na rescue operations. Pero ang chismis, hindi naman daw NPA ang lalaking nabaril. Awang-awa kami ron dahil siguro tambay lang yun o nasa talagang tinepok para magkaroon ng credibility. Kalaunan, nagbunga ng 3 anak ang pagmamahalan ng mag-asawang Manotoc. Makakasama po natin ngayon si Chanda May para ituro sa atin ang mga salarin. Chanda May, pakituro sa ating mga fresh people ang ating mga salarin. Sila po. Sila ba yung mga dumukot? Hindi, sila yung mga salarin na kumuha ng barrelman. Yung barrelman, yung tao na may nakalagay na barrel na pag tinanggal mo, Kalaunan ay tinanggap din po ni Imelda Marcos, si Tommy. Ang tanong, paano? Alam mo tulad ng mga ina, karaniwang ina, ang sinasabi niya na kung sino yung mahal ng anak mo, eventually, mamahalin mo yun. Yun yung nangyari. Of course, until EDSA Revolution where they left. Pinilit naman ni Aimee na ituloy yung kanilang marriage. Sa kasamaang palad, may mga bagay talaga na hindi nagtatagal. Makalipas kasi ang 17 taong pagsasama, naghiwalay na rin si Aimee at si Tommy. At kalaunan ay naging maayos na rin
ang pakikitungo ni Amy sa kanyang ina. Nung sila na lang, they became a tight family unit na they realized sila din ang magtutulungan at mas naging close sila sa isa't isa. So actually, sinasabi ni Amy, siguro kagandahan na nadulot ng EDSA Revolution sa kanila ay mas naging close sila. Nung bumalik ang mga Marcoses sa Pilipinas, na mayagpag naman sa politika, si Amy. Siya ay naging kongresista at ngayon gobernador ng Ilocos Norte. Anumang misteryo ang bumalot sa insidente ng kidnapping ni Tommy? Nahirapang ungkatin ang katotohanan dahil, siyempre, kontrolado ng mga Marcos ang press noong mga panahong yun. Kami sa Mabini, maluluwag ang tornilyo namin Talagang resist. I think we were one of the few who discussed it and even circulated this newsletter. Ang yugtong ito rin daw sa buhay ng mga Marcos ang siyang naging isa sa mga pinakamalaking mansya sa kwento ng First Family. Miski na napasikreto ng kanilang buhay, nung lumantad yan, di nabuksan ang kanilang mga kalakad sa pamilya. Those who are in the public eye, especially in government, should be more prudent, more restrained. May mga ganito pala silang karanasan na ngayon hindi na masyadong pinag-uusapan. And makikita mo, may mga ginampanang papel ang mga ito sa ating kasaysayan. No? At kapag ang isang tao ay may saysay, hindi may iwasan na dapat pag-usapan yung kanilang mga karanasan. Ano nga ba'y kasabihan? Ang pag-ibig nga naman, pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ng lahat, miski na Malacanang. Malungkot lang isipin na ang pag-ibig na minsay pinaglaban, hindi pala magpakailanman. Yan po ang history natin sa gabing ito, mga kapatid. Ako po si Lord Rivera, nagpapaalala. Ang daloy ng puso, minsan, ay takbo rin ng kasaysayan. Tandaan po, chismis noon, history ngayon. Mabuhay tayo na. Yo, may ilaw na!